Coco Martin opens up about relationship with Julia Montez. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa isang bihirang pagkakataon, idinitali ni Coco Martin 43 kung gaano kalalim ang relasyon nila ni Julia Montez 29. Itinuturing daw ni Coco si Julia na partner o katuwang sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay or sa kanyang buhay. Sabi ni Coco, almost every night at sa umaga pagkagising ko, pag may naiisip ako na ideya, sasabihin ko sa kanya, magkakape kami, magkukwento ako sa kanya. Minsan paggabi, talagang dadalhin ko yan. Pag may picture niya, ipapakita ko kaagad sa kanya. Ipagyayabang ko, talagang all details kinukwenta ko sa kanya. Masarap na sinishare mo sa partner mo kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Sabi pa ni Coco, hindi man kami everyday magkasama, gusto niya ay nakukwento lahat kay Julia. Base ito sa recent joint interview ni na Coco at Julia na nakapture ng kanilang fans sa TikTok account na The Coco Julia Lara Chief noong December 22, 2024. Tugma ang damit na suot ng couple sa excerpt ng interview nila na na-upload sa TikTok account ni Coco noong December 11, 2024. Makikita roon ang promo nila na dishwashing liquid sa bagong negosyo ni Coco at ini-endorse nilang pareho ni Julia. Pero liban sa promo ay may nakalap ang fans na iba pang bahagi ng interview kung saan nagsasalita si Coco ng nararamdaman para kay Julia at kung paano sabay silang inaabot ang kanilang mga pangarap. Sabi ni Coco patungkol sa actress, sa buhay ko kailangan ang hinahanap mo, partner sa lahat ng ginagawa, at kung meron akong pupuntahan parang feeling ko hindi akong maligaya pag hindi kami magkasama, para bang may namimiss ako, aka gawin sana kasama ko si Julia. Kung nandito ako sa ibang lugar, sana magkasama kami, sana nakikita niya rin ito, which is hindi madali, matagal na proseso. Sa puntong ito, tinukoy ni Coco na mas nagkakaroon sila ng oras ni Julia para sa isa't isa kahit na dinere-diretso pa rin ang taping ng aktor sa kanyang long-running series sa ABS-CBN, ang FPG's Batang Quiapo. Pero ngayon dahan-dahang nagkagawa na namin pag nag-out of the country kami or out of town, ani pa ni Coco. Taong 2021 nang mag-viral ang bakasyon nila sa Boracay. Noong June 2024 ay nagbakasyon naman sila sa Spain, kung noon ay hindi sila basta nagpo-post ng kanilang private moments. Yung mga litrato nila sa kanilang bakasyon sa Spain ay pinost nila sa kanilang official Instagram account. Magka-holding hands pa sila sa mga litrato. Waring nasa punto si Coco ng kanyang buhay. Nahanda na siyang magbahagi ng magandang samahan nila ni Julia. Patuloy ni Coco, masaya kasi yung mga pangarap namin sa buhay. Dahil dahan-dahan po unti-unti, nakakamit na namin na magkasama kami at nagtutulungan. Iba yung pakiramdam na alam mo na meron kang partner, na alam mo sinusuportahan ka, inaalagaan ka. Nakakangiting lahat pa ni Coco. Kinumpirma din ni Julia na malaking impluwensya si Coco sa buhay niya at tudura ang suporta nito sa bawat ginagawa niya. Totoo yung sarap sa pakiramdam makahanap ng best friend mo. Meron ka kasama, may mahihingahan ka, may makakausap ka. Iyon siya sa akin. Ang swerte ko lang na siya ang best friend ko. Ayon pa kay Julia, well-guided siya pagdating sa trabaho dahil inaalalayan siya ni Coco. Bukod sa kanilang 14-year age gap, mas maraming exposure sa pag-arte si Coco kay Julia. Kahit na pareho silang early 2000 na sumabak sa show business hanggang sa nagkatambal sila sa walang hangga, ang hit primetime series ng ABS-CBN na umere noong 2012. Doon nagsimula ang pagiging malapit nilang magkaibigan off-cam. Sabi ni Julia, hindi na ako nahirapan harapin lahat ng struggles or humps sa buhay kasi meron nga nag-guide sa akin kasi ang dami na niyang pinagdaanan, na impart niya yung learnings niya sa huwag ko ng pagdaanan. Ang sarap ng ganun. Sang-ayon pa ni Coco, ako yung naging tatay, kuya, kaibigan, best friend niya. Ang ikinaganda kay Jules pati sa pagsasamahan namin, nakikinig siya sa akin, and then ako rin naman sa kanya pag siya nag-a-advise sa akin kung ano-anong nakikita niya. Give and take. Ang ikinaganda sa aming dalawa, walang competition. Talagang kung ano ang maitutulong namin sa isa't isa, ano yung maa-advise namin. Sinabi rin ni Coco na proud siya kay Julia dahil kahit hindi ito abala sa teleserye, ay bala ito sa pag-improve ng sarili. Ibinigay niyang halimbawa ang pag-aaral ni Julia ng culinary, bagay na malapit sa puso ni Coco na lumaki sa kanyang lola na hilig ang pagluluto. May mga pagkakataon pang si Jules walang teleserye, walang pelikula na ginagawa. Pinag-aaral ko siya, ani pa ni Coco. Sabay sabi ng aktor, ang pangarap ko sa kanya ay makagraduate pa rin siya ng college. Dahan-dahan lang. Kaya raw suportahan ni Coco si Julia habang tinutupad ng aktres ang mga pangarap nito. Ako na bahala sa pagtatrabaho. Basta gusto ko siya matupad niya yung dreams niya. Gusto ko lahat ng pinagtatrabuhan niya, lahat ng kinikita niya gusto ko sa kanya. Gusto ko mabigay mo yung pangarap ng lola mo, na pamilya mo para sa kanila kasi ako kaya ko ng sarili ko. Diin pa ni Coco kay Julia, ako na bahala sa iyo, arbor na kita. Bilang lalaki, ako yon.
Responsibilidad ko yun. Masaya raw si Coco na makitang masaya si Julia. Hindi raw niya malilimutan ang unang beses makilala ni Julia ang ama nito noong 2016. Ayon sa aktor, 21 years old na siya noong nagkita sila. Ang ganda ng journey na nabuo niya yung pamilya niya. Nakakatuwa kasi minsan hindi mo maninahanap, di mo minamadali, pero darating sa buhay mo ang mga pagkakataong di mo inaasahan na pinapangarap mo lang. Ipinunto ni Coco na siya man ay malaki ang pagpapahalaga sa pamilya. Ako din naman buo yung family ko. Hindi magkakasama nanay at tatay ko, pero as a family buo kami. Kahit simple lang, basta importante buo at maayos ang lahat. Hindi kaila sa publiko na matagal ng tampulan ng spekulasyon ang relasyon ni Coco at Julia. Noong May 2023 tila napaamin si Coco tungkol sa estado ng relasyon nila ni Julia sa panayam ni MG Philippine ng TV Patrol. Natangunan ni MG kung 2011 ang anniversary nila. Sagot ni Coco, ang galing mo ah. Ilang beses na rin naiulat ang pagtatagni ng netizen sa tuwing napapansin nilang may suot si Julia na tingin ay engagement ring. At habang sa kabilang balita naman, Jodie Ann Santos reacts sa potential Best Actress win at MMFF 2024. Isa si Jodie Ann Santos sa hinula ang magwawagi ng Best Actress trophy sa Metro Manila Film Festival MMFF 2024 gabi ng parangal sa darating na December 27, 2024. Bukod kay Jodie Ann, frontrunners din sa major acting awards sina Star for All Season Velma Santos para sa pelikulang Uninvited, Aisel Santos sa Himala, Julia Montes sa Topak at Julia Barito sa Hold Me Closed. Kalechi ang natawang reaksyon ni Jodie Ann nang sabihin siyang napakahusay ng kanyang pagganap sa lunch get-together niya with press kasama ang PPA or Philippine Entertainment Portal nitong nakaraang December 22. Elaborate niya kung bakit. Alam mo, sa lahat naman ng reviews na ganyan, yung masasabing ganoon maraming klitschy pakinggan. Palagi naman nilang sinasabi na best actress ka dito. Pero sa toong salita, napakaraming magagandang pelikula. Maraming silent moves na hindi mo masasabi kung sino yung pwedeng maging best picture, maging best actor, maging best actress. Kasi ang daming magaganda talaga, latag ng interest. Pero para mapansin yung trabaho naming lahat sa Espantaho, I think we did a very good job. Alo na makakataba na ng puso. 5 years ago huling napanood si Jodie Ann sa Metro Manila Film Festival through Mindanao. Habang kay Julia Barito naman, Julia Barito thinks it's okay to walk away from this situation. Hanggang sa ang sakit ang kayang tanggapin ni Julia sa ngalan ng pag-ibig. Sagot ni Julia, I think the person who makes you happy is also the one who can hurt you most. They hold that much power, right? But I think we want naman that kind of pain that we can be better for, that we learn from. Pero if it's the kind of pain that's you know, kung hindi siya good of kind of pain, you can walk away from that. Pinagbibidahan ni na Julia at Carlo Aquino ang pelikulang Hold Me Close na tungkol sa pagmamahal at sakripisyo. Official entry ito sa darating na 50th Metro Manila Film Festival, MMFF 2024. Pagka Velma Santos naman, Uninvited, a gripping masterpiece of revenge. It follows a familiar storyline of grieving mother, portrayed by Velma Santos, sets out to avenge the death of her daughter. But there's nothing ordinary about his executions. From start to finish, it's riveting. Every line is delivered with precision, each movement executed masterfully.